Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Nasa kustudiya na ng Senado si Sheila Go, ang kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Bukod sa isyu ng Pogo, nahaharap rin siya sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa immigration laws. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, so mag-isa lang ba si Sheila Go na dinala dyan sa Senado o may kasama pa siyang iba pa? Ruth, nailipat na sa Senado ang kustodiya ni Sheila Go mula sa NBI. Kasama niya ngayon dito sa Senate Detention Facility ang kanyang abogado ni si Attorney Stephen David. Dinala siya rito dahil meron siyang arrest order mula sa Senado matapos hindi dumalo sa mga pagdinig tungkol sa Pogo. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating si Sheila Go sa Senate Detention Facility. Nakaposas habang ine-escortan ng NBI personnel. Bilang bahagi ng protocol ng Senado, agad siyang isinailalim sa medical screening at chinek ang dala niyang mga gamit. Bukas, nakatakdang dumalo si Sheila sa pagdinig ng Senate Committee on Justice at Senate Committee on Women kaugnay ng mga issue sa Pogo. Si Sheila ang isa sa mga kasama umano ni dating Bamban Mayor Alice Go nang magtago sa ibang bansa. Ayon sa Senate Sergeant at Arms, papayagan nila ang legal counsel ni Sheila na bumisita sa detention facility. Narito ang pahayag ni Senate Sergeant at Arms General Roberto Ancan. The legal counsel can visit her. Actually, we are waiting for the legal counsel and nag-iwan din ng number kasi wala siyang cellular phone and she can use our own cellular phone to contact her lawyer but sabi niya nga parating naman and we'll be also waiting for her lawyer to visit her. We'll bring her kung saan man siya i-request. We'll bring her kasi ang custody na sa amin. Ruth, nakadepende naman sa komite kung hanggang kailan magtatagal si Sheila Go dito sa detention facility. Nahaharap na rin kasi si Sheila Go sa mga reklamong obstruction of justice at paglabag sa immigration laws. Ruth? Camille, yung binanggit mo nga no, na depende kung gaano katagal siya dyan. Anong mangyayari after niyaan? Yung haharap na ba siya sa hearing? Tapos pagkatapos noon? Yes, Ruth, expected nga nahaharap na si Sheila Go bukas sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Senate Committee on Women. Pero nakadepende kasi yan, no, Ruth, dun sa magiging tatakbuhin ng pagdinig kung magko-cooperate ba sila at kung makukuha ba ng mga senador yung mga impormasyon na gusto nang nilang malaman. First of all, of course, kung paano ba nagsimula itong Pogo at nasaan nga ba si Mayor Alice Go at kung may tumulong ba sa kanilang mga government officials para makatakas at magtago sa ibang bansa. So doon parang magdedepende yan, no, kung marirelease ba siya dito nga sa detention facility. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Idinawit naman ang kampo ng naarestong si Cassandra Leong, si Pangulong Bongbong Marcos sa operasyon ng mga Pogo sa bansa. Ipinakita ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang litratong kasama ni Ong, ang first couple na sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi tukoy kung kailan at saan kuha ang larawan na nakita raw ni Topacio sa internet. Pero kinumpirma raw mismo ni Ong sa kanya na totoo ang larawan. Git pa ni Topacio, hindi pa ngayon ang tamang panahon para isiwalat ang mga nalalaman ni Ong tungkol sa operasyon ng Pogo. Isa si Ong sa sinasabing business partners ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na kasama rin niyang bumiyahe pa Indonesia. Wala pa namang sagot ang Malacanang tungkol sa mga paratang ni Topacio. This picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Sabi nga nila, a picture speaks 1,000 words. Bahala na kayo mag-conclude. Sa ibang balita, 2 bagong kaso ng Mpox ang naitala sa bansa. Ayon sa Department of Health, 3 na ang mga kaso ngayong taon at pang-12 ito mula noong 2022. Ang unang bagong kaso ay isang 37 anyos na lalaki sa Metro Manila. Nagkasintomas daw siya noong nakaraang Martes, kabilang na ang rashes, tsaka nagpadala sa ospital.
Isang 32-year-old na lalaki naman ang isa pang kumpirmadong kaso na nasa NCR din. Noong August 14 pa raw siya nagkasintomas at nag-home quarantine. Kaugnay naman yan, nakapila na raw ang Pilipinas na makatanggap ng 2,000 bakuna para sa Mpox mula sa World Health Organization. Pero ayon sa DOH, kailangan munang maghintay sa ngayon dahil nakafocus pa ang WHO sa bansang Congo, kung saan pinakamarami ang nagkakahawaan ng Mpox. Sabi pa rin ng Secretary Ted, gusto niya na when the strategy changes, kapag available na for other countries, nakapila na tayo. Ang tanong lang is kung kailan mag-change yung strategy. Pero kumbaga nakapila na, nakalista na ang Pilipinas dun sa mga bibigyan ng bakuna later on. Matapos ilang beses gamitan ng flares ng China ang mga eroplano ng Pilipinas, nagsagawa na rin ng flare testing ang ating armed forces sa West Philippine Sea noong Biyernes. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ibig sabihin niyan, may kakayanan ng ating militar na gumamit ng flares pero hindi raw naman ibig sabihin din ay gagamitin na iyon. Delikado raw kasi ang paggamit ng flares. Ang flare testing ng AFP ay kasunod ng pinakahuling insidente ng paggamit ng China ng mga flare laban sa isang aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Zamora Reef noong nakaraang linggo. Nagkakaisa lang naman tayo, no? At ang hangarin natin ay mapanatili yung kapayapaan dun sa lugar. And that we continue to assert our sovereignty and our sovereign rights in the area. Good news naman para sa mga kapatid nating motorista, matapos ang dagdag sigil noong nakaraang linggo, kumambyo ng rollback ang mga kumpanya ng langis. Epektibo agad bukas, halos 2 piso kada litrong tapya sa presyo ng diesel at kerosene, habang piso at 15 sentimo kada litro naman ang ibabawa sa presyo ng gasolina. Mas malaki po ang mga halagang yan sa pinatupad na price hike noong huling Martes. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay dahil sa mahinang demand sa pandaigdigang merkado, pati na rin ang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at Gaza. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Maila pa rin sa mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy sa ikatlong araw ng paghahain ng kanyang warrant of arrest. Buo naman ang loob ng mga miyembro at deboto ng Kingdom of Jesus Christ na hindi palusutin ang mga pulis sa isa umano sa posibleng hideout ng pastor. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano bang update mula dyan? Naghahanap ng mga pulis sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy dito sa Davao City. Sa ikatlong araw ng paghahain ng arrest warrant ng Davao Police, mailap pa rin ang pastor sa kanila. Bigo pa rin ang mga pulis na matunton si Kibuloy kasama ang 4 niyang kasamahan. Sangkot silang lahat sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Kanina, sinimulan ng tanggalin ng mga pulis ang mga barikadang inilagay ng mga miyembro at deboto ng KOJC sa highway sa tapat ng compound. Gusto na raw kasing padaanin ng PNP ang mga motoristang gustong pumunta ng Davao International Airport. Sa kabila nito, buo pa rin ang barikada ng mga miyembro ng KOJC sa harapan ng Jose Maria College na eskwelahan nila. Nais daw ng grupong masigurong hindi mapapasok ng mga pulis ang kanilang paaralan. Plano raw kasing wasakin ng mga pulis ang bunker nito na malapit sa elevator. Doon daw kasi ang isa sa mga posibleng pinagtataguan ni Kibuloy. Nauna nang sinabi ng mga pulis na hindi nila iiwan ang compound na hindi kasama si Pastor Kibuloy. Ruth, nandito ako ngayon sa harap ng KOJC na pinasok noong isang araw. Pero kagaya ng mga nakarang araw, ngayong ikatlo na, medyo kalmado na yung mga sitwasyon. Makita natin na may mga nakapila pa rin mga pulis na nagbabarikada pero wala miyembro ng KOJC kasi humiwalay sila ng lugar, binabantayan naman nila yung eskwela. Dumating na rin dito yung DSWD at yung human rights para mag-imbestiga. Ruth. Maraming salamat, Gary De Leon. The law must take its course. Yan naman ang giniit ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga nagsasabing may bahid politika ang operasyon para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Bersamin, dapat naharapin ni Kibuloy ang batas. Pinaaresto si Kibuloy para sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Kaugnay ito ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ.
If he is answerable to the law must take its course. Meron namang process yan. Nanawagan naman ng isang House leader kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag harangin at hayaan ng PNP na gawin ang trabaho nitong ihain ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., dapat daw mas naiintindihan ng dating Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatupad ng batas at hustisya. Kit pa niya, ginagawa lang ng mga pulis ang utos ng korte, kaya dapat ay magawa nila ito ng walang nanghihimasok. Matatanda ang mabilis sa kinondena ng dating Pangulo ang paghain ng warrant of arrest kay Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao noong Sabado. Sinabi kasi ni Duterte na ngayon lang napunta sa tragic state ang bansa. Tila niyuyurakan din daw ang karapatang pantao at hindi sineseryoso ang batas. Kinondena rin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang nangyari. Tanong pa ng bise, ang paggamit ba ng hindi pangkaraniwang puwersa ng mga pulis ay dahil sa ang akusado na si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta ng mga Duterte? Tumanggi naman munang sumagot ang palasyo sa pahayag na yan ni VP Sara. Nagbigay pugay si Pangulong Bongbong Marcos sa Unsung Heroes ngayong National Heroes Day. Sila daw yung mga magsasaka, healthcare workers, civil servants at mga simpleng mamamayan. Ayon kay PBBM, sila ang nagtutulak pataas sa ating bansa at humuhubog at tumutugon sa mga pangangailangan ng bawat Pilipino. Kinilala rin ng Pangulo ang mga Olympic athletes na nagbigay ng karangalan sa bansa dahil sa pagpapakita ng talento. Kabilang dyan, ang 6 na Paralympians na lalaban para sa Pilipinas sa Paris, France simula ngayong linggo. Patunay raw ito na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging bayani sa sarili nating paraan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Pakistani na driver arestado matapos ma-hit and run ang isang babae sa gilid ng kalsada sa Parañaque. Lalaki patay matapos barilin dahil sa alitan sa parking sa Antipolo. At cast ng Lavender Fields nagkwento tungkol sa mga aabangan sa kanilang upcoming serye. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.